Music prepares our heart for the listening of the Word of God. Amen. Amen. Bakit parang, ayan. Okay, let's open our Bible, please, in Ecclesiastes. So, magandang tanghali na ba? O magandang umaga pa lang na nandyan sa mga Google Meet. Bisita ba si Joanna Lacambra? Hindi. Hindi na? Alright, thank you, Joanna Lacambra. Alright, thank you, Ma'am Tang. At hindi ko makilala. Hindi ko mabasa sino yan. So, Ecclesiastes in chapter 9. Sabi sa conclusion ni Solomon at the last chapter 12. Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Kaya pag binalik mo siya sa chapter 9 in verse 10, sabi diyan, whatsoever, sabi ni Solomon, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. No? Bakit kinakailangan mong gawin ng buong kalakasan mo anumang bagay na matagpuan mo? Ibig sabihin, hindi mo basta natagpuan yan na walang purpose. Lahat ng bagay na iniligay sa harapan natin ng Panginoon, laging with a purpose. Laging may dahilan. Walang nag-exist sa ibabaw ng lupang ito na walang dahilan. Amen. Kaya kung ano mong matagpuan mong dapat mong trabahuin mo na with thy might. Ibig sabihin, ng buong kalakasan mo. Gagawin mo na rin lang yung isang bagay, gawin mo na ng may kalakasan. Amen. Kaya nga, do it with thy might. Yun lang sana yung title Pero para mas maliwanag, whatever responsibility you may have, do it with thy might. Yun lang yun. No? Bakit? Yun ang sasagutin lang natin. Bakit mo kinakailangan gawin ito ng buong kalakasan mo? Kaya nga, lagi nating narinig yan. Kaya Pastor, matagal ko nang narinig yan kung ibibigay mo rin lang yung buhay mo sa Panginoon, bigay mo na ng buong. At kung gagawa ka ng trabaho ngayon, gawin mo na, ilagay mo na yung buong kalakasan mo dyan. No? Do it heartily, sabi ni Paul. Ilagay mo yung puso mo dyan sa ginagawa mo. Bakit? Baka yan last ng trabaho mo Baka mamaya uwi ka na sa langit. Sayang naman. Na nagpakahangkahang ka tapos mamaya pala uwi ka na sa langit. Di Kaya mas maganda, do it with thy might. Whatsoever work, whatsoever responsibility you might have, do it with thy might. Amen. Tayo po sandali kayong pumikit at manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito na muli po kaming malayang makapag-aaral ng inyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for this privilege na kami po ay nasa bansang bukas sa Biblia, samantalang may mga bansa sa mundo na hindi po pinaniniwalaan ng Biblia. And even persecuted yung mga Kristiyano. Hanggang may mga lugar na pinapatay ang naniniwala sa Biblia. Pero salamat Panginoon Diyos na nilagay mo po kami sa bansang ito na malaya po kami nakapagpa-practice ng aming pananampalataya. Salamat po sa aming presidenteng ginagamit mo para patuloy na maging bukas ang Biblia sa Pilipinas. O God, maraming salamat po. Patuloy niyo pong papalain maging ang bagong leadership sa Malacanang, Panginoon Diyos, sa aming bansa.
ang presidente po namin ay patuloy yung pangunahan. Bigyan niyo, O Diyos, ng puso, Panginoon Diyos, para sa mga tao. Alam po namin, meron naman talaga siyang servant attitude, paglilingkod sa tao. Pero Panginoon Diyos, kung meron pang kulang, kung hindi pa po nakakilala sa inyo personally, O Diyos, katagpuin mo po, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito during his kanyang stint bilang presidente. At gamitin mo po siya, alang-alang, Panginoon Diyos, sa iyong mga anak. At gamitin mo rin po ang bawat isa po sa amin para mas marami pang mga taong makakilala po sa inyo, O Diyos. But maraming salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain mo ang mga salita niyong mahayag sa umagang ito. Kayo po, Panginoon Diyos, ang manguna po sa amin. Tigit, Panginoon Diyos, sa akin, Panginoon Diyos, kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng lingkod at abutin mo po ang pangangailangan ng bawat isa po sa amin. At ganoon din bahagi sa aming panalangin ng aming pastor, Pastor Hill. Patuloy po siya pagpalain. Ganoon din ang kanyang buong sambayan and maging the church as a whole. At maging si Pastor Ed, gawain sa San Pedro at iba't ibang gawain, iba't ibang dako, Panginoon Diyos, na mula sa aming mother churches na ito'y patuloy pong pagpalain. At gamitin mo po ang bawat isa po sa amin, pastors and preachers, para sa pangangaral ng iyong mga salita. Sa ganoon, marami pang mga tao makakilala po sa inyo at mag-glorify po sa inyong banal na pangalan. Okay, maraming salamat po sa katapatan mo po sa buhay po namin, at kung may nakikita man kayong bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan, ay patawarin niyo po kami. Umaasa po kami, Panginoon Diyos, na bibigyan mo po kami ng maayos na internet connection, magiging sound system. Sa ganon, ang mga salita niyo maliwanag makakarating po at makakaabot sa pangangailangan ng iyong mga anak na hindi po namin kasama sa actual service. Diyos, maraming salamat po, Diyos. Binabalik po namin ang buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo, at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. All right. I hope you're ready. All right. So, ang Book of Ecclesiastes, alam naman natin, isinulat ni Solomon. At kilala naman na natin si Solomon. No? But for those na hindi nyo pa kilala si Solomon, gusto ko lang bigyan ng little background si Solomon. Si Solomon ay anak ni King David. No? Siya yung last na king, no, bago magkaroon ng divided kingdom ang Israel. No? Pinagpala siya ng Panginoon ng wisdom and riches. So nakatanggap siya ng honor because of that. Kaya makikita natin sa mga sulat ni Solomon, marami tayong makikitang aral. Bagamat ito'y primarily sinusulat niya for the Jewish people, for the Israelites. Pero pag pinag-aralan po natin ay malaking kapakinabangan sa atin kung ito-take natin yung mga practical advices ni Solomon sa ating buhay ngayon, on our present life. No? Kung ito'y i-apply po natin, kaya nga tayo ay meron tayong programa na Book of Proverbs every day. Meron tayong daily devotion from the Book of Proverbs. Kasi naniniwala tayo na yung Book of Proverbs ay punong-puno ng wisdom at ito'y magbibigay sa atin ng instruction sa araw-araw nating pamumuhay. No? So, ganito kahalaga ang sulat ni Solomon. No? And this book, bagamat ang text niya, yung sinabi ko kanina in Ecclesiastes chapter 12 and verse 13, that let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep this commandment. Why? For this is the whole duty of man. No? Yun ang conclusion ni Solomon sa buong buhay niya. Kaya nga, ang purpose ng book ng Ecclesiastes is to spare, sabi niya, to spare future generations. The bitterness of learning through their own experience or experiences. No, para hindi na mapunta yung mga tao sa next generation after us and next generation and next generation, para hindi na silang matuto dahil naranasan na nila. Ang gusto mangyari ni Solomon, naranasan ko na eh.
naranasan ko na. No? Naranasan ko na at sinasabi ko sa inyo, mga anak, yung naranasan ko, huwag niyo nang maranasan kasi nga, naranasan ko na. Kasi pag naranasan mo yan, mapait na yung karanasan na na-experience mo bago ka natuto. Samantalang sinasabi ni Solomon, matuto ka na sa akin na nakaranas ng mas mapait. Sabi nga ni Solomon, nakaranas siya, nakatagpo siya ng mas mapait pa sa kamatayan eh. Ano yun? Ano yung naranas, natagpuan niyang mas mapait sa kamatayan? Babae. Bakit? Kasi marami siyang nakitang babae. Kaya siya rin mismo nagpapatotoo, isang babae lang ang kailangan mo, lalaki. Ha? Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Hindi niya sinabi, whoso findeth a wife, findeth a wife. Pag nakatagpo ka ng isang asawa, ay pabor ng Diyos sa yan. At grasya ng Diyos sa yan. No? Kaya, let's learn from Solomon. Let's learn from the life of Solomon. Kaya nga ang conclusion, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. This is why kinakailangan mong respetuhin ng Diyos. Kinakailangan mong sambahin ng Diyos. Dahil yan ang buong duty mo. That is your sole responsibility. No? Kaya nga, pag binalik mo yung chapter na binasa nating text is, sabi niya sa text na binasa natin, whatsoever thy hand findeth to do. Anumang matagpuan mong gawain, yung kamay mo kung anumang mahawakang trabaho, gawin mo na ng buong kalakasan mo. Hindi nagtrabaho ka na rin lang, trabahong, ang tawag dyan, lousy. No? Naglinis ka na rin, naglinis ka na rin lang, or nagwalis ka na rin lang, hindi ka pa naglinis. No? Parang may nakikita ako dyan, pag tinitigan nyo, makikita nyo talaga. Merong nagpunas pero hindi naglinis. No, hindi ko natitignan, baka matone yung attention nyo ron eh. No? Sabi ko, bakit ganun? No? Alam ba talaga natin yung ating responsibility? No? Kaya nga sinasabi ni Solomon, kung anong matagpuan mong trabaho, gawin mo naman ng buong kalakasan mo. Ilagay mo yung buhay mo dyan. Amen. Ilagay mo yung puso mo dyan. Amen. Kasi, sabi nga ni Solomon, yung buhay na wala sa Panginoon ay meaningless, senseless, walang kwenta, vanity. Tapos magtatrabaho pa tayo na ihiwalay natin ng Panginoon. Ganun naman talaga eh. Pag ang trabaho natin na hiwalay sa Panginoon, hindi maganda ang resulta. Amen? So, do it with thy might. Whatsoever responsibility you have, do it with thy might. Amen? So, sasagutin natin, bakit kinakailangan mong gawin ng buong puso mo yung bagay na matatagpuan mo? Sabi ni Solomon. Kasi kung nakontento lang siya sa kanyang asawa, ay maganda sana siguro yung ending niya eh. Pero hindi siya nakontento eh. No? Naghanap siya na maghanap ng ibang tatrabahuin. Tayo mga husband. Isa pa nga lang yung misis natin, di ba? Nahihirapan na nga tayo eh. Di ba, Paul? Tapos magdadagdag ka pa, kita mo kung gaano kasakit ang ulo ni Solomon? For 700 wives. Tapos meron pa siyang kabit na 300. Paano sumakit ang ulo ni Solomon doon? Hindi ko alam kung ilan doon yung napagsabay-sabay niya. Of course, hindi niya kayang pagsabay-sabayin yun dahil hindi niya kayang paikutin sa buong taon ang bawat araw niya roon. So, naniwala tayo doon sa hindi yun sabay-sabay. Oh, pero maraming pagkakataon na masabay-sabay talaga. Paano eh? Merong nag-try yan na Pilipino pero hindi niya kinaya. No? Kaya nga, kung anong matagpuan mo, ilagay mo na yung attention mo doon so that hindi ka na masasidetrack, hindi ka na mapupunta kung saan-saan.
Do it heartily. Kaya sabi ni Solomon, whatsoever things na gagawin mo, do it heartily as unto the Lord. Whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord. Di ba? So yun yung sinasabi ni Solomon. Whatever responsibility you have, do it with thy might. Why? Let's answer the question, why? Bakit mo kinakailangan ilagay yung buong attention mo dyan, buong kalakasan mo dyan, buong buhay mo dyan? Why? Dito lang, hindi na tayo lalayo sa ng talata. Sabi diyan, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Might, lakas. Strength. Gawin mo yan ng buong kalakasan mo. Why? Ito yung mga sagot. For, sabi niyan, there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Yan na yun. Tapos na tayo. No? There's no more work to be done in the grave. Wala ka nang gagawin doon sa loob ng libingan. Pag nakalibing ka na, wala ka nang magagawa doon. It's done. No? Kaya gawin mo na yun. Sabi ko kanina na, as if pag ginawa mo yung trabaho na yan, gagawin mo yan, gagawin natin to, na parang, ngayon ka na lang mabubuhay. Mamaya patay ka na. Wala nang trabaho sa libingan. Sayang naman, yung lakas mo, hindi mo pa inubos para sa Panginoon. Hinatian mo pa ang Panginoon ng trabaho ng dyablo. Di ba? Ba't hindi na lang natin ibigay ang buo nating lakas para sa Panginoon? Ito'y may kapakinabangan. Hahatian mo pa ng oras mo, ng kalakasan mo ang dyablo. Samantalang pwede naman nating ibigay yung buong kalakasan natin sa Diyos. Amen. And besides, yun na nga yung sinasabi ni Solomon, let us hear the conclusion. What is the conclusion? Fear God. Fear God. And keep His commandment. For this is the whole duty of man. Ito ang buong responsibility natin. Kaya gawin mo na ng buong buhay mo, buong kalakasan mo, buong kaisipan mo, buong kaluluwa mo. Isipin mo mamaya, wala ka na. Sayang naman yung lakas mo, hindi mo pa inubos. Nagtira ka pa para sa dyablo. Kung binigay mo na lang sa Panginoon lahat, may kapakinabangan pa yan. Amen. Amen. Why do we need to do it with our might? The things that are responsibility, whatever responsibility we have, let's do it with our might. Why? Because no more work in the grave. Hindi ka na makakapagtrabaho sa libingan. Patay ka na, kapatid. Huwag mo kasing isipin, bukas ganito sasabihin to, ganito gagawin ko, pupunta ako doon, papasok ako, igising ako ng maga. Sino nagsabi sa'yo magigising ka pa bukas? Yan ang sabi ni James eh. Yung pagiging practical na Kristiyano lang, si James eh. Sabi niya, huwag mo ipagmalaki, boast not thyself of tomorrow. Huwag mo ipagmalaking bukas. Sasabihin mo bukas, ganito gagawin ko, bukas, ganito, bukas. Bukas nga, hindi ka na nga magigising. Saan mo para gagamitin yun? Para saan yung plano mo para bukas? Di ba? Kaya nga sabi ni James, ganito ang dapat mong sabihin. Kung luluobin ng Diyos, if the Lord's will, gagawin ko to, gagawin ko yan. Huwag mong ipagmalaki yung araw na bukas. Sabi ni Solomon, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi mo alam ang mangyayari bukas, kaya huwag mong ipagmalaki yung araw ng bukas. Kaya sabi ni Solomon, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Why? Because there is no more work
in the grave. Di ba? Kaya kung magtatrabaho rin lang tayo sa gawain ng Panginoon, bigyan na natin yung buhay natin. Nagsuko na ka na rin lang ng buhay mo sa Panginoon, ibigay mo na yung buong buhay mo sa Panginoon. Huwag ka na magtitira ng reservation. Paano kung ganito? Paano kung ganito? Ano na lang? Bakit hindi mo na lang ipagtiwala yung buhay mo sa Panginoon? Yun yung mensahe ni Pastor Hill dahil Sunday evening. No? And sinasabi niyo, I beseech you therefore, brethren, that you present your body a holy, living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. Acceptable to God. Bakit? Ito yung karapat-dapat nating paglilingkod sa Panginoon. Ha? Kaya kung anumang ibigay sa ating trabaho ng Panginoon, gawin na natin ng buong kalakasan. Bakit? Nakasalalay dyan yung testimony ng Panginoong Jesucristo. Tignan mo kung anong gagawin, ginawa mo ngayon. Pagka hindi maganda, pipintasan ka. Alam mo yung tao na yan, linggo-linggo yan, nasa simbahan. Tapos lagi yan may dalang Biblia. Pero tignan mo ang ginagawa. Tignan mo ang ginagawa. Lasing na naman. May hawak na namang shabu. Andun na naman sa barkada niya mga adik. Andun na naman mga sa kasugasan niya. Andun na naman sa mga barkada niyang harlot. Andun na naman sa girlfriend niya. Andun na naman sa boyfriend niya. Ha? Nakasalalay, nakita niyo ba? Nakasalalay yung kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay ligtas na, nakasalalay yung testimony ng Panginoong Jesucristo sa'yo. Amen? So wag natin ilagay ang Panginoon sa alanganin. Amen. Wag natin sirain ang testimony ng Panginoon sa buhay natin. Amen. Kaya nga para hindi ka ma-sidetrack ng anumang bagay sa sanglibutan, pag nakakita ka ng trabaho, gawin mo na yan ng buong kalakasan mo as if ginagawa mo para sa Panginoon. Tingnan mo, pansinin mo pag may ginagawa kang trabaho at hindi ka naghahanap ng ibang nagtatrabaho, madali mong matatapos yung trabaho mo. Di ba? Pero subukan mo kahit naguhugas ka lang ng plato. Kung bakit nagtatagal ka sa paghugas ng plato, bakit naghahanap ko? Wala bang tutulong sa akin dito? Wala ba? Kaya ang tagal, tinatagalan mo kasi walang tumutulong sa iyo. Ang hinahanap mo, katulong, kasama. Kaya nga kung gagawin mo rin lang isang bagay, gawin mo na ng buong kalakasan mo, ilagay mo na yung buhay mo dyan. Ilagay mo yung puso mo dyan. Amen. Hindi lagi ka nalang naghahanap ng kadamay. Maganda naman may katulong kasi sabi ni Solomon two head is better than one. Totoo naman yun. Naniniwala tayo doon. Paano kung mag-isa ka na lang? Hindi ka na makakapagtrabaho ng mag-isa? Amen. Kaya kung saan larangan pa tayo ilagay ng Panginoon sa buhay Kristiyanong ito, gawin na natin ng buong kalakasan natin. Amen. Huwag natin nahayaang mapintasan ang Panginoon sa buhay natin, yayamang tayo ay mga Kristiyano na. Amen. So whatsoever responsibility you have, do it with thy might. Why? There's no more work in the grave. Wala na. Huwag ka kasing matakot sa kamatayan. Kaya tuloy lalo kang natatamad magtrabaho kasi parang pag tinamad ka, parang sinasabi mong hindi papaparito ang Panginoon kasi patamad-tamad pa ako . Paano pag pumarito ng Panginoon? O kaya namatay ka maya-maya? Sayang naman. Di ba? Sayang yung binigay sa iyo ng pagkakataon. No? Tignan yung mabuti. Ano bang ginagawa natin na bakit hindi natin na ibibigay yung buong buhay natin o buong kalakasan natin sa Panginoon? Ano ba ang mas mahalaga? Tulad ngayon, bakit wala maraming bakanting upuan? Ano sa palagay mo ang mas mahalagang ginagawa mo ngayon? Mas mahalaga sa pagsamba natin sa Panginoon, ano sa palagay mo? Bakit ikaw na may kakayahang pumunta rito, nandiyan ka sa virtual? Ano sa palagay mo? Ang pumipigil sa iyo para hindi mo magawa
ng buong buhay mo yung bagay na ikinumit mo na sa Panginoon. Nag-submit ka, nagsuko ka ng buhay mo sa Panginoon, full-time in the ministry, bakit hindi mo maipagpatuloy yung paglilingkod mo sa Panginoon? Nag-submit ka sa Panginoon, nagsuko ka ng buhay para maging member ng choir, magturo sa Sunday school, maging operator niyan, maging musician, maging driver. Tapos bakit hindi natin magampanan pagkaminsan? Ha? Why? Why? Hindi natin inaunawaan, hindi natin inuunawa yung mga talatang ito. Ha? Yung paalala, laging exhortation ni Solomon, sinasabi ni Paul, kung paano nakita naman natin kung anong buhay meron si Apostol Pablo, kung paano niyang ibinigay yung buhay niya, na hindi niya na naalalang naisip mag-asawa, alang-alang sa gawain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Tapos tayo, wala pa nga. Di ba? Tinatamad na tayong gawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya anumang responsibility, whatsoever responsibility we have, let's do it with our might. Amen. Para maganda ang resulta, pag yung trabaho na nilagay natin yung ating buhay doon, maganda ang resulta. Pero pag ang trabaho na pasa komplemento, may makakaligtaan ka. Kung plato yan, may mababasag kang baso at plato. Ha? Kung naglinis ka ng merong hindi magandang resulta sa paglilinis mo. No? Kung nag-drive ka na masama ang loob mo, merong hindi maganda. Kung tumugtog ka na hindi ka handa, hindi maayos, hindi maganda ang resulta. Kung nag-ooperate ka dyan na hindi maganda yung puso mo, may mapupuntahan kang ibang site. Maliligaw ka. Ha? May naligaw na yata. Hindi ko makita. Ha? Dapat ganun. Kung saan kayo nilagay, ilagay mo, i-focus mo yung sarili mo dyan para magkaroon ng magandang resulta yung trabaho natin. Hindi na natin nahaluan ng pagpakaangkaang na klase ng trabaho. Yun naman ang gustong sabihin ni Solomon eh. O ito ang responsibility natin, ito yung duty natin. Then do it heartily. Do it with thy might. Lagay mo na yung puso mo dyan, lagay mo na yung buong kaisipan mo dyan. Just do it, do it, do it with thy might. Ha? Anong problema natin? Ba't hindi natin magawa? Bakit hindi natin magawa ng buong kalakasan natin? Kasi meron tayong mga bagay na nakareserve pa at the back of our mind sa sanglibutan. Kaya nga, simpleng hikaw lang, hindi mo maisuko sa Panginoon eh. Hikaw lang yan, kakapiraso. Yung hikaw, hindi yan para sa lalaki. Pambabae lang yan. Kung ibinigay mo nga yung sarili mo sa Panginoon, hikaw, hindi mo maibigay. Kung isusuko na rin lang natin yung buhay natin sa Panginoon, isuko na natin ang buo. Huwag na tayong mag-reserve para sa sanglibutan. Pang sanglibutan lang yan. Akala mo lang nadadagdagan yung ganda ng lalaki mo, pero hindi. Pangbayot yan. Yung tunay na lalaki, may maayos na gupit, may maayos na itsura. Amen. Suko na natin at gawin na natin ng tama yung bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Huwag na natin mahayaan na pintasan ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Amen. And then the next, whatsoever responsibility you have, do it with thy might. Why? Because there's no more work in the grave. And the second thing is, nor devise. Ang implication ng word devise is intelligence. So ang implication sa buhay natin yan ay skill. Ano mang na-acquire mong skill, no? Do it, gamitin mo yan para sa Panginoon. Why? There's no more skill in the grave. Hindi mo na magagamit yung skill mo doon kahit gaano ka kagaling mag-drive, kahit na parang si Paul Walker ka mag-drive, madali ka nakakarating sa gusto mong puntahan. Hindi mo na magagamit yun doon. Hindi mo pwedeng paandarin yung kabaong mo at mag-drive ka. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin
na pagdating mo sa impyerno, sabi na sa langit, wala nang beer. Kaya samantalahin niya uminom dito ng uminom. Wala naman talagang beer sa langit at saka hindi ka naman doon pupunta. At kahit sa impyerno, wala na rin beer. Oh, kahit mapunta doon yung nag-produce ng beer at ng mga alak na yan, kahit mapunta doon yung gumawa na nakaka-invento ng air conditioning unit na yan, at napunta man doon yung pinakamayaman sa mundong ito, hindi ka na niya matutulungan doon. Ha? Kaya habang buhay ka, yung kalakasan mo na yan, ay ipagamit mo na sa Panginoon. Yan yung sinasabi ng Panginoon Hesus Kristo na talento. Amen. Kung anong talent ang binigay sa iyo ng Panginoon, ibigay mo, ipagamit mo sa Panginoon dahil habang ginagamit mo yan, hinahayaan ng Diyos na mag-multiply sa iyo yan. Ibig sabihin, makikinabang ka rin mismo sa skill na yan. Sa talento na yan, pag yan ay pinagamit mo sa Panginoon. Amen. Ganun dapat. Ha? Isipin natin itong skill na ito, ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi yung, alam mo, kung wala ako sa church na yan, walang ganyan. Kapatid, kahit wala tayo dito, yung church magpapatuloy. Hindi ito pagalingan, hindi ito sa kaalaman natin, hindi ito sa katalinuhan. Ito'y pasukuan ng buhay sa Panginoon. Kung paano natin isinuko ang buhay natin sa Panginoon, dun tayo gagamitin ng Panginoon mightily. Kaya nga, anumang skill yan, hindi natin pwedeng pagmalaki. Ang galing ko talaga. Ang galing mo talaga. Maaring ang galing mo sa mata ng tao. At lagi kang napupuri ng tao. Pero hindi yan ang punto. Ha? Wala na yan sa kamatayan. Amen. Kaya huwag patulog-tulog. Gamitin mo yung hindi yan. Kapatid, huwag mo akong pakitaan na skill yan. Hindi yan skill habang nakikinig, nakapikit. Pastor, kahit nakapikit ako, nakikinig ako. Maaari, habang nakatayo pa yung leeg mo, maaari. Nauulinigan mo pa yan. Pero pag nakita ka ng gumanon, hindi na ako naniniwala doon. Ako may mga panahon noon, nakikinig ako, nakapikit ako, pero alam kong masakit ang mata ko, pero alam kong nakikinig talaga ako. Merong ganun. Merong ganun. Pero wag mo akong sabihin, nakikinig ka na nakapikit ka. Samantalang nakaganon ka. Hindi yan skill. Ha? Ang tawag diyan, kalausihan. Kabastusan. Amen. Huwag mong ipakita yan. Hindi yan ang skill na hinahanap ng Panginoon. Yung skill na hinahanap ng Panginoon, yung merong kang talento, ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ko, pinapagamit mo ba sa Panginoon? Oras pa lang nga ng pakikinig, nagpe-pray ka na. Buti. Di ba? Huwag ganun. Hindi yan skill. Hindi yan yung sinasabing skill ng Panginoon ni Solomon. Kung ano yung talentong natutunan mo, galing naman talaga sa Panginoon, yan. Yung intelligence na ipinagkaloob sa'yo, para matutunan mo yan, yan ay galing sa Panginoon. Dapat matutunan natin yun at maipasalamatan natin sa Panginoon. At dahil galing sa Panginoon yan, gagamitin natin yan para sa Panginoon. Hindi yung tutulugan. Hindi yan skill. Pastor, ang galing talaga ako. May skill ako eh. Habang nakikinig ako sa'yo, Pastor, nakakapag-chat ako eh. Ginagawa ng iba, di ba? Hindi yan skill. Disrespect ang tawag dyan. Na nagti-text ka, nagchat-chat ka habang ikaw nakikinig. Ako nga, matagal-tagal din naman ako nag-usher and security dun sa Taguig. Ang pinaka-una kong assignment dun sa pinakamalayong upuan sa dulo, nakatayo. Usher eh. Usher security eh. No? Nandun ako, pero gustong-gusto kong makinig.
Nandun pa nga ako, nasa loob. Kasi ganun sa Taguig, pagka nag-preaching lahat nasa loob. Isa lang, ilang lang may iwan sa labas para sa security. Pero doon ako sa dulo, talagang hindi ako makapag-concentrate, makinig eh. Kahit gusto ko makinig. Paano pa kaya kung ikaw ay natutulog? Paano ka matututo kung ikaw ay natutulog? Amen? Ang bihira kapatid, sabi ko sa hindi yan skill. Yung mga naggo-gwardya, sabi na skill nila yun eh. Yung kahit gwardya, nakasandal lang na ganyan. Tapos naka-sunglass na dark. Pero straight pa rin ha. Kala mo, nakatingin na. Pero pag tananggal mo yung salamin, skill ba yon? Hindi. Ang tawag dun, pangdurugas. Kaysa ikaw ay gwardiya na binabayaran ng iyong employer para maggwardya kung ano mang meron kang ginagwardyahan doon. Pero pag tinulugan mo yan, hindi mo yan skill. Pangdaraya yan. Ganon din naman tuwing ikaw ay pipikit at matutulog. Samantalang hindi pa naman oras ng pagtulog. Oh, di ba? Oh. Parang meron akong gustong mag-one-to-one-to habang nagpipreach sa tabi mo nga dyan. Tabi mo dyan para lagi kong nakikita. No. Kasi bakit kasi nagpupuyat eh? Bakit nagpupuyat? Isa pa. Siguro nagpuyat na naman ng pakakapaduding dun sa mga babae na nandun sa malayong silangan. Pag delikado yan Toy, hindi mo nababantayan yung mga kasama mo ron sa taas Baka pati ikaw nakikisilip doon. Hindi naman. Itong mga batang ito, kabata-bag ito, ilang taon lang yan. Si Juan, ilang taon lang yan. Pag may kumaway na babae din sa kabila, kawayan din sila. Imaginin mo na 10 years old, 9 years old, 10 years old, 12 years old. Nakikipaglantian na. Saan dadalhin niya mga batang yan? Pag hindi natin yan naggabayan. Pag hindi yan natuto, hindi natin naturuan. Saan kaya sila dadalhin ng mga attitude na yan? Kaya nga sinasabi na sa atin ni Solomon ngayon, whatsoever thy hand findeth to do it with thy might. Why? Because there's no more work in the grave. There's no more skill in the grave. Kailan mo pa gagamitin ang skill mo sa Panginoon? Panginoon, antay-antay mo lang, magsusuko ako ng buhay ko sa Panginoon. Antay-antay mo lang, papagamit ako sa Panginoon. Kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas? Di ba? Kailan? Kailan mo ipapagamit yung skill mo sa Panginoon? Pag hindi ka na makagulapay? Pag na-stroke ka na? Gusto ko nang magpagamit sa Panginoon. Anong skill mo? Computer technician. Sige nga. Di ba? Nung malakas ka pang kabilis mong hindi mo pinagamit sa Panginoon. Ngayon, gusto mo nang pagamit sa Panginoon. Gusto kong magpagamit sa Panginoon. Sama ako sa winning. Entayin niyo ako, sama ako sa winning, Ngayong malakas ka pa, hindi mo makapagamit yung lakas mo sa Panginoon, tapos aantayin mong ma-stroke ka pa bago ka magsabing, gusto ko nang magpagamit sa Panginoon. Di ba?
Yung sinasabi ni Solomon. Pinakita na sa atin ng Panginoon yung lawak ng gawain. Kapatid, hindi naman, not necessarily full-time in the ministry. Hindi ko sinabing mag-full-time tayong lahat. Kasi wala nang magbibigay. Wala rin tayong kakainin. Lalabas din tayo para magtrabaho. Ha? Pero bakit hindi natin maibigay yung ating buhay at ang kalakasan natin sa Panginoon para magamit tayo ng Panginoon habang tayo ay malakas pa? Aantayin pa ba natin manghina tayo bago tayo magpagamit sa Panginoon? Kaya nga kayo mga young people, piniprepare kayo para sa future na mas malawak pang gawain na pwede nyong ma-build up, maganap, magawa habang bata. Amen. Malay mo, ikaw yung next Pastor Ed, next Pastor Hill. Ako halos kaidaran ko lang si Pastor Hill eh. Oh. Late na ako kung as far as age is concerned. Pero ikaw habang bata ka ngayon, kung ipapagamit mo na yung buhay mo sa Panginoon, ibibigay mo na yung skill mo sa Panginoon, ipapagamit mo na sa Panginoon, mas marami ka pang magagawa kaysa sa amin. At lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Kaya mga anak, kung meron man kaming gustong patatagin at patibayin sa church na ito, kayo na yung mga young people. Bakit? Kayo yung magpipill up niyan. Kayo yung magpaparami niyan ng church natin later on. Kayo yung mas pagpapalain kaysa sa amin ng Panginoon. Sabi nga ni Pastor Hill kung ako bata-bata pa noon, sabi niya, meron na akong ganitong kaisipan noon, mas marami pa akong magagawa. Kaya nga, habang meron na kayo, akong ini-impart sa inyong ganitong kaisipan, i-bite it. Get it. At pag nakuha mo yan ngayon, biruin mo, meron ka ng ganyang kaisipan, ikaw ay 12 anyos, 13 anyos, 14 anyos, 18 years old, meron ka ng kaisipan ng katulad ni Pastor Hill, mas malaki ang magagawa mo sa gawain ng Panginoon. Alang susi, do it with thy might. Kung anong trabaho yung binagawa sa iyo ng Panginoon, do it with thy might. And besides, galing naman sa Panginoon yun Di ba? Ano mang meron tayo ngayon, skill, kung ano mang katalinuhan meron tayo ngayon, yan ay galing sa Panginoon. Anong abilidad man meron ka ngayon, galing yan sa Panginoon. Bakit hindi natin ipagamit sa Panginoon? May term nga dyan si Pastor Hill minsan binibenta natin yung ating skill. Nagpapabayad tayo para sa gawain ng Panginoon. Amen. Ay salamat sa Panginoon. Yung ating church, nasanay tayo na hindi nagbabayad ng mga manggagawa as far as building is concerned. Pagbibuild ng facilities ng church. No? Hindi nagbabayad ng skilled person para mabuo yung CR, mabuo yung ating building, mabuo yung ang multipurpose hall. Bakit? Merong isang tao na nagpagamit sa Panginoon. Hindi niya ibinenta yung kanyang skill sa Panginoon. Amen. Ganun lang kasimple yun. Gawin mo na ang lahat ng bagay na matatagpuan mo ito. Gawin mo na ng buong kalakasan mo. Bakit? Wala nang skill. Wala ka ng skill. Pagdating mo sa grade, wala na. Amen. Amen. Why we need to do it with thy might? Why we need to do it with our might? Anumang trabaho na tagpuan natin, anumang responsibility meron tayo, gawin natin ito ng buong kalakasan natin. Hindi lang dahil wala ng trabaho, wala ng skill sa grave, at higit sa lahat, sabi diyan, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Knowledge, nor wisdom. Pag-isahin na lang natin yon. Pwede nating sabihin yung device kasama sa knowledge. Pwede na isama yung knowledge sa wisdom.
Because understanding plus knowledge is wisdom. Sa isang salita. So ito na yung application. Yung wisdom, ito ay application ng lahat ng nalalaman natin. Saan man natin ito natutunan. Pag ito'y ginamit natin para sa Panginoon, yan ay wisdom. Meron kang abilidad, ginagamit mo nga ba yan para sa Panginoon? Sabi nga ng isang staff Pastor, alam nyo, pag nakapagsalita ako sa natataka ako, paano ko nasabi yun? Na-encourage ko si ganito, na-encourage ko sa ganito. Yan ay wisdom na galing sa Diyos. Pero bakit, Pastor, yung family ko hindi ko masabi? Sige lang. As long na yung ginagawa mo sa ibang tao, ginagawa mo pa rin sa family mo, hayaan mo yung hindi naniniwala sa'yo. Gawin mo pa rin. Do it anyway. Use wisdom. Gawin mo pa rin yung tama. Kasi yung wisdom ay paggawa natin ng tama. Bakit? Kaisipan ng Diyos yan Yung gumagawa ng tama na yan. Mula yan sa kaisipan ng Diyos. And that is wisdom. Amen. Kaya nga, pag nakikita na natin yung ating sarili na nagkukulang tayo ng wisdom, humingi ka na ng wisdom sa Diyos. Amen. Bakit? Yung Diyos ay nagbibigay ng wisdom. Gusto ng Diyos na meron tayong kaisipan mula sa Kanya. Use our wisdom in every detail of our life. Gamitan natin ang wisdom. Anumang detalye meron sa buhay, anumang detalye meron ang buhay natin, lagyan natin ng wisdom. Of course, package yan na sinasabi ni Solomon. Use it with thy might. Bakit? Wala ng trabaho, wala ng skill, wala ng wisdom sa grave. Kaya habang ikaw ngayon ay meron pang lakas, meron ka pang skill, meron ka pang wisdom, meron ka pang kaisipan ng Diyos, gawin mo na yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon ng buong buhay mo. Huwag mo nang pag-isipan pag tama. Tama ba na magsimba ako? Huwag ka nang mag-isip. Tama yang naisip mo na yan. Tama ba na pumunta ako sa simbahan? Tama naman na pumunta ka sa simbahan. Huwag mo nang pag-isipan yan. Tama ba na magbigay ako ng tithes and offering ko? Tama yan, huwag mo nang pag-isipan yan. Just make a decision. That is wisdom. Kasi pag ginawa mo yan, pag sinunod mo yan, yan ay kaisipan ng Diyos, dyan ka naman pagpapalain ng Diyos. Yan na maganda habang nabubuhay ka at habang gumagawa ka ng mga bagay para sa Panginoon, nakikita mo na pinagpapala ka ng Panginoon. And by the way, yung blessing, hindi lang ito sa pera. Kasi nakatuon tayo palagi sa pera kaya hindi tayo makapagbigay ng ating tithes and offering. No? Hindi lang ito pera. Hindi lang patungkol ito sa pera. Ang napakahalagang bagay dito ay matutunan natin na gawin yung mga bagay na eksakto sa pinagagawa sa atin ng Panginoon. No more, no less. Minsan, gagawin na nga rin lang natin, kulang pa. Sumunod na rin lang tayo, sobra pa. Pati yung hindi inuutos, ginawa. Di ba? So, may resultang hindi maganda. No? Buti sana kung pinuutos sa'yo, punuin mo yung, kung ikaw ay nag-iigib mula sa poso, sabi, punuin mo isang drum. May nakita ka pang another drum na bakante, pinuno mo pa rin. Maganda yun. Kung ganun. Pero yung bagay na hindi naman pinapagawa sa'yo, tapos, bida-bida lang. Jollibee lang. Bida-bida si Jollibee, di ba? May bulilyaso. Di ba, Aaron, no? Aaron, Maria.
Di ba, no? No? Oh. Whatsoever responsibility you have, do it with thy might. Why? Because there's no more work in the grave. No more skill in the grave. No more wisdom in the grave. Use wisdom. Get wisdom. Sabi ni Solomon, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. By all means, kuhanin natin yung wisdom. No? Kailangan natin ng wisdom. Alam mo, kagabi, meron kaming part 2 ng couples night eh. Kasama ko yung mga tatay at mga nanay kagabi. Nag-fellowship kami. Alam mo, meron mga lumabas doon na wisdom eh. Na alam natin na kailangan ng bawat isa sa atin. No? Lalo na sa mag-asawa. Pero ang masakit dito, pag kahit na alam mo na yun, no? Pero hindi mo pa rin ginamitan ng wisdom, hindi mo pa rin in-apply, sayang. Sayang na wisdom. Pero kung narinig mo, in-apply mo, ay magandang resulta. May magandang resulta sa mag-asawa. Amen. Biruin mo yun. Kaya lang, nawawala yata. Puro absent yata yung kagabi. Nawala yata. Napuyat. Napuyat. Alam niyo ba, kami dun sa Taguig na sanay kami. Yan, nakita naman ni Brother James yan eh. Nung kami nandun pa sa Taguig, ina-witnessan din yan ng ating mga nanay. No? Yung ating mga nanay, grabe ng pagod at antok. Kakaantay sa amin. Dahil nag-aantay kami ng sasakyan para makauwi kami. Pero una pa kaming umuwi. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung nagpe-fellowship doon. Nagbabiyahe na kami. Papauwi dito. Anong oras yun? 12:00. So imagine niyo kung anong oras tatatapos yung fellowship doon. Karamihan mga tatay doon may trabaho kinabukasan. May trabaho kinabukasan, merong opisina. Nung nandun ako, nagtatrabaho din ako. Umaalis ako ng 5:00 ng madaling araw papunta sa Viluna doon para makapasok. Ahabulin yung of course doon sa Naktag, medyo nag-relax ako ng konti ron, hindi gaano. Pero sa GHQ, nung assign ako sa GHQ, merong reveille, merong calisthenics na kinakailangan kong habulin every 5:00 in the morning. Kaya gigising ako ng madalang araw, magmomotor ako at habang natutulog, tinutuloy ko lang yung tulog ko sa motor. Nagigising lang ako pag nalulubak. Skill yun. May skill din na ganyan si Richie, kaya lang hindi maganda minsan ang resulta. Nadidisgrasya. No? Sa akin hindi, nakakarating ako kahit nakapikit ako, pipikit ko muna. Kabisado ko na yung daan, sa ilang taon na akong dumadaan dyan from Bonifacio to GHQ. Dyan sa C5 na yan, kabisado ko na yung mga lubak dyan. Kasi kabisado ko na kung saan ako dapat dadaan. Kaya pag straight na ako, pipikitan ko na yan. Skill yun. Pero salamat sa Panginoon, biyaya ng Panginoon, nandito pa rin naman ako. Bakit? Ang aking kaisipan, gusto ko magpagamit sa Panginoon. Panginoon, ingatan mo ko, gusto ko magamit mo pa ako, Panginoon. Kaya nga kahit naman hindi ako pinag-retire din sa NSC nag-retire na ako ng maaga kasi. Hindi ko na, nangihinayang na ako sa lakas ko. Na parang mauubos na sa serbisyo, wala pa akong nagagawa sa Panginoon. Kaya nag-early retirement ako. Sabi sa akin ng isang sundalo doon, Master, ba't hindi mo pa inabot yung 30 years, 6 months na lang? Kasi 29 and a half eh. Merong 2,000 diferensya sa pension. Hindi ko na nga maantay eh. No? Kaya kung meron kang, ikaw ay may pakiramdam na ganyan na parang gusto maglingkod sa Panginoon pero hindi ko maiwanan yung trabaho ko eh. Makipag-usap ka ng mabuti sa Panginoon.
Panginoon, ano ba talagang kalooban mo sa akin? Gusto kong magpagamit sa iyo, gusto kong gamitin mo ako, lahat ng skill ko gusto kong gamitin para sa iyo. Sabi ko, ulitin ko, yung pagtulog ay hindi skill. At least may amen kahit na nakapikit. Pero halatang nagkukunwari. Ay, amen. No? Kapatid, hindi pa rin skill yan, ha? At walang wisdom dyan. Kapatid, huwag tayong manghinayang sa panahon na nilalaan natin para sa church, para sa gawain ng Panginoon. Kahit sa fellowship, akala mo fellowship lang yan. Kapatid, mahalaga ang fellowship. Bakit? Kasi kung sino yung lagi mong ka-fellowship, nakakamuka mo. Kaya magkamukha na kayo ng misis mo eh. Bakit? Lagi kayo magkasama ng misis mo. No? Nagkakamuka kayo. Kaya nga, kung sino lagi mong kasama, yun ka. Gusto mong maging ganon. Kaya kung ang lagi mong kasama ay bulak-bulero sa school, bulak-bulero ka. Kung ang lagi mong kasama mahilig sa ML, mahilig ka rin sa ML. Kung ang lagi mong kasama mahilig sa chicks, mahilig ka rin sa chicks. Kung ang lagi mong kasama ay bayot, bading, ingat ka. Nakakahawa yan. Nakakahawa. Opo, nakakahawa. Magtataka ka, mga bayot, hindi naman siya nanganganak, pero dumadami. Bakit? Nakakahawa. Dahil ang kasalanan ay nakakahawa. Yeah. Nakakahawa. Diba? Nakita nyo ba? Nakita nyo ba? Pag kasalanan, yung ganun ka, may sting yung sin eh. May tinik. Nakakahawa talaga ito. At nakakapanakit ito sa atin. Kaya nga kailangan natin ng wisdom. Amen. Ibibigay na rin lang natin yung buhay natin sa Panginoon, ibigay na natin ang buo. Huwag na tayong mag-iwan ng reservation para sa sanglibutan. Forget it. Hindi mo kailangan yan. Anak ka na ng Diyos. Kung anak ka na ng Diyos, tiyak mo nang pupunta ka sa langit. Pag ikaw namatay, then ipagamit mo na yung buhay mo sa Panginoon. At sigurado ko, gagamitin ka ng Panginoon mightily sa gawain ng Panginoon. Sigurado ako dyan. Kaya whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Why? Because there's no more work in the grave. There's no more skill in the grave. And there's no more wisdom in the grave. Amen. Sabi nga ng isang preacher, ano pa bang pwede mong ipagpalit sa buhay na to? Anything is better than hell. Ang worst na pwedeng paglagyan ng tao, pinaka-worst na pwedeng kahinatnan ng tao ay dun sa destruction sa impyerno. Kaya nga habang wala ka pa dyan sa impyerno, anything is better than hell. Aralin mo na ngayon kung paano makakaiwas ka sa tiyak na kapahamakan sa impyerno. Kasi bilang tao, tayo ay nakondem sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon, but God commanded His love towards us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Alalahanin mo lang na namatay na ang Panginoon para sa kasalanan mo. Mamumuhay ka ba sa kasalanan? Mananatili ka ba sa kasalanan? Samantalang dyan na ang dahilan para kaya namatay ang Panginoon para bayaran ang iyong kasalanan? Mananatili ka pa rin ba sa bisyo mo? Sa bad habit mo? Sa katamaran mo? No, God forbid. Huwag nang mangyari. Huwag nawang mangyari. Amen. Whatever responsibility you might have, do it with thy might. Ano mang bagay na matagpuan natin na pwedeng gawin ng ating mga kamay, gawin na natin ng buong buhay natin, buong kaluluwa natin, buong kalakasan natin, at buong
puso natin. Amen. And that's it. Yan na yun. Yan na yun. Kaya pagdating dun sa conclusion ni Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter. The whole matter. Fear God and keep His commandment. That is our whole duty. Matuto mong respetuhin, sambahin ang Diyos. Bakit? Yan yung iyong pangunahing responsibility. Gawin mo na therefore, gawin mo lahat, sabi ni Solomon, lahat ng matagpuan mong trabaho na pinagagawa sa iyo ng Panginoon, gawin mo na ng buong kalakasan mo. Ilagay mo ang buhay mo dyan. Bakit? Wala na yan pagdating mo sa kamatayan. Pag namatay ka, hindi mo na magagawa yan. Kaya gawin mo na ngayon habang may panahon pa. Huwag mong sayangin yung lakas mo sa bisyo mo, kapatid. Huwag mong sayangin yung buhay mo, yung panahon mo sa pakikipagrelasyon sa hindi mo naman kaano-ano. Hindi ka pa naman mag-aasawa. Nagme-maintain ka na ng 3 girlfriend, 4 na girlfriend. Tapos nagmamalaki ka pa, ikaw yung ginagastusan ng chika babes mo. Sila naglo-load sa iyo, sila nagbibigay ng ganito. Hindi yun nakakatuwa, hindi yun maipagmamalaki. Ang tawag sa iyo, ikaw ay isang irresponsableng lalaki. Nakakahiya yun, hindi yun nakaka-proud. Of course, pagdating dun sa serbisyo nung araw uso yun no? Pagka sinabi nga sundalo yan, pag sundalo, sa lahat ng destino, merong babae. Noong araw, parang nakaka-proud yun sa mga polygamous na sundalo. Pero salamat ngayon, marami ng Kristiyanong sundalo. Salamat na lang si Brother James, nakakilala sa Panginoon. Kung hindi, ay maraming chika babes dun sa... Yung gandang lalaki na yan, pag hindi... yung natanungin lang siya, ilang taon ka na nga, Brother James? Ilang taon ka na, James? Tapos sinabi niya, talaga? Hindi makapaniwala kasi baby face Ganyan na yung itsura niya nung umalis siya sa CSI. Ngayon, ganyan pa rin yung itsura niya Ay, hindi malayo na, kung hindi lang Kristiyano to, di ba, Brother James? Oo, di ba? Amen. Ganun yun. Biruin mo yan si Brother Arnold kung hindi nakakilala yan sa Panginoon. Sa Makati pa, ang dami yung chika babes doon. Pero yayain ka nung office mate mo, pwede ba tayong mag-overtime sa Sabado? Yung wala ka namang trabaho ng Sabado, tapos pagbibigyan mo kasi nagpatulong sa'yo. Kung walang wisdom niya, sasabihin niya, sige. Buto na lang, meron siyang tigring asawa. Ano? Pupunta ka doon Sabado? Kayo lang nandun? Hindi! Diba? Yan yung wisdom na pinagtutulungan. Because 2 heads is always better than 1. Huwag mong meminusin yung misis mo kasi misis mo lang. Kasi ikaw ang leader, dapat ikaw masusunod. Hindi. Gamitin mo yung heads ng misis mo. Kasi minsan, aminin man natin o hindi, minsan meron silang mas malawak na intellect kaysa sa atin. Aminin natin yung pagkaminsan. Pagdating sa wisdom, dapat tayo ang may wisdom sa kanila. No? Kasi tayo yung decision making Kaya be sure pag naggumawa ka ng decision, nandun yung wisdom. Amen. How I wish kayo mga tatay na wala kagabi nandun kayo para narinig niyo yung aming pinag-usapan. Napakaganda ng pinag-usapan namin. No? Sabi nga, nung una namin napag-usapan yon, in-apply ka agad ni Brother Arnold at ngayon, grabing sweetness nila. Kaya ako, talaga ang panalangin ko ngayon, talagang masundan na si Roslyn. Pwede na. Tumatakbo na si Roslyn Baldog nga, pwede na rin kasi gumugulong-gulong na si Baldog Kilala niyo si Baldog?
So I hope the message is clear. Baka yung marating sa inyo yung pang-joke, hindi yung mensahe. No? Ang mahalaga dito, sinasabi ko sa inyo, sabi ni Solomon, whatsoever, anuman. Ano yun? Matagpuan mong trabaho. Yayamang nandito na tayo sa trabaho, sa gawain ng Panginoon, kung anumang matagpuan mo dyan, gawin mo na ng buong buhay mo, ng buong kalakasan mo, ng buong puso mo, ng buong kaisipan mo. Amen. Huwag ka nang maglagay ng reservation sa isipan mo para sa sanglibutan. Ibigay mo na ang buong buhay mo sa Panginoon. Amen. Kapatid, subukan mo lang ginagawa. Yan sinasabi ko. Suko mo lang lahat ng bagay na hindi mo kailangan. Huwag ka manghinayang sa hikaw. Hikaw lang yan eh. In fact, hindi naman yan gold eh. Kung gold, ibenta mo. Ngayon, kung pansirin lang naman, tapon mo na lang. Ha? Mas magandang isuko natin yung buhay natin sa Panginoon at paggamit natin ng buo at walang kapintasan. And in fact, nung araw, alam niyo ba, pag nag-sacrifice nung araw sa Old Testament, pag magsasacrifice ang Israelites sa Panginoon, anumang sacrifices, anong i-offer, dapat laging walang kapintasan. Hindi pwedeng mag-minister sa church, sa templo yung Hudyo o yung Israelites na may kapintasan. Hindi pwedeng bulag, hindi pwedeng bingi, hindi pwedeng pipi, hindi pwedeng pilay. Hindi pwede lalong may ketong, hindi pwede. Walang kapintasan. Kaya yung mga ginamit ng Panginoon sa Old Testament, ang mga Old Testament prophets and priests, talagang mga magagandang lalaki. Maayos, perfect, kung sa beauty lang, kung sa kagandahan lang ang pag-uusapan. No? Kaya nga ngayon, wag natin lagyan ng kapintasan yung ating pagkalalaki, yung ating pagkababae. Kung magpapagamit lang tayo sa Panginoon, paggamit na tayo ng buo sa Panginoon. Habang wala ka pang tato, kita mo. Yung iba sa atin, nakarating na tayo ng maaga sa church, wala pa tayong tato. Umalis lang sa church, sandali, pagbalik, may tato na. Wag na. Kaya kayo mga kabataan, pinipreserve namin kayo, yung purity nyo, pinipreserve namin. Para ma-present kayo sa Panginoon na pure. Walang kapintasan. Kaya wag mong lalagyan ng mga kalasunan yung katawan mo. Oh. Amen. I-present natin yung ating katawan, yung ating buong kaisipan, yung ating kalooban sa Panginoon. Ipagamit natin sa Panginoon. Sabi ni Pastor Hill. Amen. Amen. I hope the message is clear, brethren. Whatsoever responsibility you have, do it with your might. Do it with your strength. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos na natapos po naming pag-aaral mula sa iyong mga salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. I pray na patuloy po itong pagpalain sa puso't isipan po ng bawat nakapakinig po sa amin. O God, maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung meron kayo nakikitang bahid ng kasalanan sa aming puso't isipan, ay patawarin niyo po kami. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi tayo